Eliza Panjas Khana, Alnas Felata Saing. Okay, 50 packs for Tuesday. Yes, I think we can prepare the food for you. Shukran. Shukran. Bagong customer? Oo. Lakas ng kitirin mo ah. Oo nga eh. May bakanting kama ba dyan? Yung kasing pinsang ko sa naghahanap na matutulong dito sa Dubai. Eh, wala pa sa ngayon, pero babalitaan na lang kita kung meron na Mars? umalis. Oh. Sige ha. Balitaan kita. Oh. Hindi mo kakayanin. Bakit? Yung tenant mo, umalis kanina, may iniwang souvenir. Oh, eh, di baba mo na lang. Hindi mo kakayanin. Halika na. Halika na. Basta. Ano mo? Basta. Oh, tabi. Tinan mo. Oh? Ay! Oh. Maglalabas sana ako, pero itong bumulaga sa akin. Buti chinek ko muna yung loob bago ko binusan ng tubig kasi pag nagkataon, hindi ko kakayanin. Oh, tingnan mo. Saan galing yan? Hindi ko alam eh. Pag chemico, humilong sa akin, humulong din ako. Oh. Kamusta? Uy, paano ba to? Kunin mo. Paano ba ito kunin? Isang hindi inaasahang sanggol ang darating sa buhay ni Arlene sa Dubai. Ilang taong nang nagtatrabaho sa Dubai si Arlene bilang cook sa isang restaurant. Nang makaipon, nagbukas na siya ng sariling karinderya at catering business. Nagpapaupa rin siya ng mga kwarto sa mga kapwa Pinoy na nakikipagsapalaran din sa Dubai. Paano nga ba babaguhin ng isang inabandonang sanggol ang buhay ni Arlene? Pangalan. Magbigay tayo. Ako magaling dyan. Diba? May special touch ako pagdating sa name. Since sa name dito tayo. Parang bongga yung Aya. Diba? Aya? Oo, miracle sa Arabic. Oo nga, sige. Dahil miracle baby ka at nandito ka na sa amin, Aya na ngayon ang ipapangalan namin sa'yo. Diba? Ay, Aya! Aya! Bulaga! 1, 2, 3, Wending. Lalo, o, tinan mo, oh. Walang sense of humor yung anak-anakan mo pag sabihan mo yan. Effort yun, ha? Ayan na! Ay, ano ba? Eh, kasi kukuha-kuha ng bata, hindi naman marunong mag-alaga, oh. Ano bang gusto mo? Ano gusto mo ba? Kargahin mo kaya. Kapag baby, kapag inaantok, gusto yung karga-karga sila. Tapos mas nako-comfort sila kapag nasa tabi sila ng dibdib ng nanay nila. Gawin mo. Kargahin mo. Oh. Tingnan mo. Tumigil. Nangyari? Bakit? Naiiyak ka ba o ano? Suko ka na ba? Time first na ba sa pagiging ina? Ano? Tears of joy lang. Tears of joy. Yung kaya mo magpatulong ng bata. Sa batang ito. Ay, apo. Day tananang na. Di nagsublin. Hindi ko alam eh. Alam mo, pinaghahanap na namin ni Mark eh. Hanggang umabot na nga kami sa Al Ain eh. Eh hanggang ngayon, wala pa daw ang balita namin. Mukhang umuwi na sa Pilipinas. Alain mo, Nay. May ganun pala talagang ina, no? Yung kayang iwan tong batang ganun-ganun na lang. Ay, ganun talaga. Eh, anong plano mo dyan sa bata?
Ang dapat ko talagang gawin na dalhin siya sa social service dito. Kaya lang, nagigilty naman akong iwanan siya doon. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa kanya. Ang sabihin mo, napamahal na sa yung batang yan. Ganun na nga. Iiwi mo kaya dito sa Pilipinas, aalagaan ko. Nay, sa'yo pa ba talaga? Andyan na nga si Ricky at saka yung pamangking ko Dadagdag pa ba ako? Nay. Nay, ano nangyayari sa'yo, ha? Ba't nananahimik ka? Nay! Walang anuman ito. Maatake na siguro ang migraine ko. Si Lola! Nahila na naman yata! Ay! Paano kayo? Tara na sa loob. Ang migraine. Ate, sige na. Mamaya na kayo ulit mag-usap ni nanay. O sige, Nay, magpahinga ka, ha? Nay, bakit ba kasi hinahayaan niyo yung sarili niyo na maubusan ng gamot? Kailangan niyo na ng maintenance para sa high blood niyo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa inyo niyan Bihira naman ako sumpungin. Tsaka, wala na tayong pera. Hindi ko nakita. Magbayad kaya tayo ng matrikula ng anak mo. Eh di humingi na lang tayo ulit. Kailangan na rin naman magbayad delay para sa field trip niya. At saka yung pinangako niya sa cellphone, wala. Hindi rin naman dumarating. Teka, tatawagan ko nga ulit. Wag na. Wag na. Kakahiya din. Kaisipin ng kapatid mo na dahil wala siyang asawa, lahat na lang inaasa natin sa kanya. Hintayin na lang natin na magpadala siya ulit. Eh ganun naman talaga. Tayo yung pamilya niya. Natural lang na tulungan niya tayo at suportahan niya tayo. Ay, intindihin mo rin ang kapatid mo. Magastos din naman siya doon. Lalo na ngayon. Inampo niya yung batang napulot niya. Abay, mas magastos kaya magpalaki ng bata doon sa ibang bansa. Pagsasabihan ko yan si ate. Alam mo, hindi ko nga alam bakit pinapalaki na yung batang yan eh. Di naman niya kaano-ano. Dito. Mars. Oh. Bakit? Oh. Oo. Bakit? Bakit? Kuntuhan mo ako ano meron. Tumawag kasi si Ricky. Napasurrender niya na sa akin si Aya sa otoridad. Bakit daw? Sila daw ang paglaanan ko ng pera, hindi ibang tao. Nakakaloka yung kapatid mo. Umaasa na nga sa'yo dahil wala siyang trabaho. May gana pang sumbatan ka, tsaka turuan ka. Mars, hindi naman ako nagkulang sa kanila eh. Hindi ako nagkulang sa kanila sa pagsuporta. Alam ko. Mars, desidido ka na ba talaga kay Aya? Ikaw magpapalaki dyan. Napagmahal na sa akin si Aya. Tsaka Mars, alam mo naman na tumanda na ako mag-isa. Baka siya na lang yung chance ko para magkaroon ng anak. Naniniwala talaga ako na sagot sa panalangin ko. Bakit ko naman siya ibibigay sa iba? Oh, pero habang tumatagal yung batang yan dito, lumalaki ang problema mo. Diba sabi nung neighbor nating Arabiano na bawal yan yung basa-basa kanilang mag-aampon. Buti hindi tayo ni-report nun. Mars, 3 buwan na. Wala naman naghahanap sa kanya eh. Paano kung isurrender ko siya at anong mangyayari kay Aya? Saan siya mapupunta? Ipapaampun lang nila yung bata. Hindi ko naman yata kayang atimin yun. Kaya bibigay ko din lahat ng pagmamahal ko at pag-aaruga sa kanya.
at saka namumutla na siya. Tumawag ka na. Tatawag na. Sige. Bilisan mo, ha? Oo. It's si Doc Mars. Ay, Doc. Are you mother of the baby? Yes. She's anemic. Her hemoglobin is very low. We should prep you for test and possible transfusion. A blood transfusion. But doctor, what if we do not match? I said I was the mother, but I'm really not. I'm not understand. Welcome home! Ate, kamusta si baby? Okay naman siya. Nasalinan na siya ng dugo. Ngayon, kailangan pa niyang uminom ng mga vitamins para tuloy-tuloy na yung pagbuti ng kalagayan niya. Hindi kung gayon, it's a party time! It's a party! Mamaya na, it's a party time. Tom Jones ako, kumain muna tayo. Sige. Tama din naman tayo sa biyahe. Tulog na tulog. Oo. We are looking for Erlene Joy Baccarat. Yes, officer. ممكن تفضل معنا مركز شرطة منه. Illegal adoption, possibly kidnapping. Here in the UAE, you can't just keep the baby, you know? Yes, I know, but Who is the mother of baby? I am. Who is the mother of the child? I am, sir. I mean the biological mother. I don't know. She's a Filipina, my tenant before, but I can't find her anymore. I'm now Aya's mother. Para, tutulungan ka namin sa embassy kung tutulungan mo rin na sarili mo. Hindi biro to ikakaso nila sa'yo. Oh, sir, anong gagawin ko? Kukunin na lang nila yung anak ko? Makukulong ka. Alam mo ba yun? Sir, if I go to jail, will I be able to bring my daughter with me? Since there's no one else who can provide care for the child right now. Yes, but... Then put me to jail. If you have to, as long as I can be with my daughter. Sir, I will fight this case. I will fight for my daughter. Mars, ano ka ba? Naloloka ka na ba? Ibang gulo na itong pinasok mo. Pag nakulong ka, paano ang pamilya mo? Ikaw na bahala doon sa kantina at doon sa paupahan. Huwag mo lang kakalimutan magpadala kay Nina Ma'am. Ano, ay, itatapon mo lahat ng pinundan mo? Bakit mo ginagawa to, Arlene? Magpapakulong ka para sa batang hindi mo naman dugo. Wala naman sa dugo ang pagiging ina. Nasa puso. Pangako na. Kahit na anong mangyari. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Denied? Again? What does this mean? Are they gonna take my baby away? Have you tried writing the King of Dubai? I've tried everything. I just don't want them to take my daughter away. What can I do? Try writing the King of Abu Dhabi.
He is the king of UAE. Shukran. Ipinaglaban ni Arlene ang karapatan na kilalanin siya ng estado ng UAE bilang ina ng kinukup niyang si Bibi Aya. Patuloy niyang inaalagaan ang bata kahit sa loob ng kulungan. Habang ang kaibigan niyang si Mark ang nagpapatakbo ng kanyang negosyo at nagpapadala ng suporta sa kanyang pamilya. Sa haba ng panahon ng pagkakakulong, tila nawala ng pag-asa si Arlene na makalaya pa silang mag-ina. Hanggang isang araw, Arlene, I have a news for you. It all finally paid off. This is the letter from the Prime Minister, the King of UAE, granting you the full custody of baby Aya. You are now her foster mom, so they are dropping your case. The king recognized me as Aya's mom. Anak, Aya, anak. Makakalaya na tayo. Makakauwi na tayo ng Pilipinas. Makakauwi na tayo. Arlene Joy Bacara. Oo, ako nga ho. May problema ho ba tayo? Ako si Miss Melendres. Taga DSWD po kami. I'm sorry ma'am, pero hindi niyo po malalabas na airport yung batang kasama niyo. Ho! Kailangan niyo po siyang isurrender sa amin. Kung hindi, makakasuhan kayo ng human trafficking. Miss, anak ko ho to. Anak ko ho si Aya. Ma'am, kausapin lang po namin kayo ng maayos sa opisina. Pero yung bata, paki-assist mo muna siya. Bakit hindi mo kukunin yung anak ko? Sige, pakian muna yung bata. Oh, sandali lang naman ho. Bigay niyo na po. Sandali lang naman ho. Huwag niyo naman kukunin yung anak ko. Hindi ko alam na. Kakausapin lang po kayo sa opisina para kung maayos po ang lahat. Hindi ko naiintindihan kung ano nangyayari. Sandali. Bitawan niyo na po. Sandali lang. Oh, yung anak ko ay. Saan yung ba ko? Saan nidadalhin yung anak ko? Assist mo sa kanya. Tara na po, ma'am. Kakausapin lang po kayo para po maliwanagan yung mabuti. Asan ho yung anak ko? Pwede ko na ho bang makita si Aya? Sa ngayon po, ma'am, nasa pangangalaga po namin siya. Bakit ho? At saka bakit niyo ho ako kakasuhan ng human trafficking? Naipaalam na po sa amin ng embassy ang tungkol sa kaso niyo. At alam din po namin na hindi po kayo ang biological mother niya. Ma'am, nagpakulong ho ako para sa batang yon. Meron din ho akong sulat galing sa hari ng UAE. Ito ho, dala-dala ko ho. Ma'am, nasa Pilipinas na po tayo. Pilipino po kayo pareho ng bata. Kahit nagbigay po ng recognition ng hari ng UAE, ang batas pa rin po ng Pilipinas ang kailangan natin sundin sa pag-ampon sa bata. Hindi po kayo ang may custody sa kanya. Pangungunahan na kita, sa ganitong kaso, hindi laging positive ang outcome. Bakit ho? Anong ibig niyo sabihin? You can lose. Pwedeng ma-determine ng DSWD na hindi ka fit na maging parent ni Aya, especially single mom ka. Anong mangyayari? Ia-award nila ang custody sa ibang mas fit na applicants. Attorney, bakit naman ho ganun? Ako yung nagsakripisyo, ako yung nag-alay ng buhay at kalayaan para dun sa bata. Hindi pa rin ho ba ako sapat maging ina? Kailangan natin gawin ng lahat or you can lose Aya forever. Inya ara tiara Remidenyo.
sumusulat ako sa Malacanang. Baka kasi sakali makatulong sila sa pagbawi ko kay Aya eh. Yung sulat na pinapagawa ko sa'yo, okay na? Hindi. Di ba sabi ko sa'yo, isulat mo, tapos pipirmahan ko na lang? Sulat lang naman yun na nagsasabing tutulungan mo ko bilang kapatid ko sa pag-aalaga doon kay Aya. Mahirap ba yun? Bakit ba kasi pinagpipilitan mo pa yan? Ha? Sumuko ka na. Lahat ng kabuhayan natin, nauubos na dahil dyan sa kakapilit mo, dahil dyan sa kakahabol mo. Ano bang pinaglalaban mo, ate? Kung kinuha sa'yo yung anak mo, hindi ka ba lalaban? Anak ko yun. Sa akin ang galing yun. Iyan, napulot mo lang naman yan, ha? Ampon mo lang yan. Kaya pabayaan mo na yan, ate. Utang na loob. Bakit ba kailangan kadugo lang para maging anak? Hindi niyo ba kayang alagaan kung hindi niyo anak? Walang pamilya yung bata. Binigay siya sa akin ng Diyos. Napamahal na sa akin yung bata eh. Yung pamangkin mo, tulungan mo. Hindi ibang tao. Ano bang nangyayari dito? Ba't kayo nag-aaway? Yun na nga ang masakit eh, Ricky. Buong buhay ko, ako na ang tumutulong sa inyo. Pagod na ako. Itong maliit lang na tulong na to ang kailangan ko sa inyo. Bakit ba hindi nyo pa mabigay sa akin? Naiintindihan kita, anak. Hina din ako. At kahit hindi mo dinala si Aya sa iyong sinapupunan, dama ko ang pagmamahal mo sa kanya. Ikamatay ko man. Basta ang importante, maipadama ko sa kanya at malaman niya ang isang taong totoo at labis na nagmamahal sa kanya kahit kailan. Hindi siya iiwan. Oo, anak, oo. Oo. Tama na. Sino sila? Sila ang mga nag-a-apply na maging foster parent ni Aya. Pero hindi pwede yun. Ako ang ina ng bata. Yeah, we know. Regarding the custody of Aya Jean Bacara, 3-year-old, at the applicant Arlene Joy Bacara is single and currently unemployed. May gusto ba kayong sabihin before we read the decision? Judge, alam niyo ho, nainay ho yung unang salitang nabanggit ni Aya nung bata pa siya. Tsaka, tuwan-tuwa ho ako nung una ko nakitang nakakalakad na siya. Alam niyo rin ho ba na hindi ho nakakatulog yung bata kapag hindi ko siya kinakantahan. 3 taong kong kinupkup yung bata. Wala ho ni isang araw na hindi ko siya tinuring na parang isang anak. Alam niyo ho, hindi naman ho nasusukat sa dugo ang pagiging isang ina. Isa ho itong mahabang pangako, panghabang buhay na pangako. At nangangako ho ako na mamahalin ko yung anak ko nang walang katumbas. Sana naman ho, tulungan niyo ako matupad ko ho yung pangako ko sa anak ko. Thank you, Miss Bacara. I think we are ready to make a decision. Miss Arlene Joy Bacara, the state hereby grants the custody of baby Aya to you as a foster parent.
Miss Bacara will be deemed the adopted parent of baby Aya upon completion of the requirements set by law and upon the recommendation of the state. Congratulations. Salamat po. Salamat. Mama! Nanalo si Arlene sa kaso at kinilala rin siya ng estado bilang foster parent muna ng bata. Sa loob ng 5 taon, wala nang umangking magulang sa bata. Kaya naman ngayon, legally adopted na ni Arlene si Aya. Ang batang minahal at tinuri niyang tunay na anak mula pa noong una niya itong makita. Bigay ka na ba? Aya, dito sa'yo. Yan, sa'yo. Ano sabihin mo sa... Thank you. Ako, Ricky, nag-abala ka pa. Ate, patawarin mo ako, ah. Ngayon, alam ko na sobrang halaga na sa'yo. I love you, Mama. Mahal rin kita, anak. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.